Sa bahay ni Soyeon, ay kasalukuyang pinagmamasdan niya ang walang buhay na si Chucky, at habang ginagawa niya ito ay naisip niya na para mabuhay niya ito, ay kailangan niya ng mas malakas na medium mula sa kanyang master na si Daesung. Habang iniisip pa niya ito, ay napagpasyahan niya na kumilos na para gawan ng paraan ito. Samantala sa ospital ay kasalukuyang nakalutang sa ere si Dongcheol, at habang nangyayari ito ay nalalaki ang mga mata ng mga bata, at ng madre sa kanilang nakikita. Pagkatapos nito ay lumabas ang isang notification kay Daesung, na tinatanong siya kung gusto niyang i-register bilang demonic soldier si Dongcheol, at binanggit pa dito na ang mga alagad niya ay matamang susunod sa kanyang mga utos kung gagawin niya ito. Hindi naman na ito pinag-isipan pa ni Daesung at agad na ini-register si Dongcheol bilang isa sa kanyang mga alagad. Pagkatapos naman niyang gawin ito ay biglang umilaw ang katawan ng nakalutang pa na si Dongcheol at nagsimulang mawasak ang kanyang mga damit. Sa kabilang banda ang mga reporter naman nang makita ito ay agad na kumuha ng mga larawan at mga video sa mga pangyayaring ito. Sinabi pa nga ng ilan sa kanila na pagkatapos ng awakening ni Choyong, ay resurrection naman ni Dongcheol ang kanyang ginawa. Samantala si Daesung matapos gawin ang mga bagay na ito, ay sinabi na ito na ang katapusan para sa mga event sa araw na ito. Pagkatapos niyang sabihin ito ay bigla siyang naglaho mula sa kanyang kinatatayuan, at habang nagugulat pa ang mga reporter, at ang mga tao sa paligid niya sa pangyayaring ito, ay bigla namang nagising si Dongcheol, at agad na napabalikwas mula sa kanyang kama. Habang nakapustura pa siya na parang nakikipaglaban, ay makikita naman na nagpipigil na sa pagtawa ang dalawa niyang kaibigan, at nang makita niya ito ay tinanong niya sila kung ano ang nangyayari, dahil inakala niya na namatay na siya noong huli niyang laban. Habang naiiyak naman ang dalawang ito sa kanilang kasiyahan, ay sinabi ni Harin kay Dongcheol na hindi pa siya namatay, at sa halip ay muling nagbalik siya sa pagkabuhay. Sinabi pa ni Changsik na bukod pa sa pagiging na-revive, ay muli siyang naawaken bilang isang S-class. Kaya tinatanong niya siya kung meron ba siyang ibang nararamdaman. Sinabi naman ni Dongcheol na meron nga siyang kakaibang nararamdaman na nagbago sa kanya. Pagkatapos nito ay saka pa lamang niya napagtanto na siya ay hubot-hubad. Kaya napatanong siya sa dalawa niyang kaibigan kung bakit hindi nila sinabi na wala siyang damit ngayon. Sa bahay naman ni Daesung ay kasalukuyang tinatanong ng nanay ni Daesung kung sino ang kanilang bisita. Ngumiti naman si Soyeon matapos marinig ito, at sinabi na marahil ay wala ngayon ang kanyang master na si Daesung. Sa mga oras na ito ay daladala ni Soyeon ang ilang mamahaling regalo para sa mag-ina. Sinabi naman ng nanay na wala nga dito si Daesung, dahil kasalukuyan itong nasa kanyang trabaho. Sa kabilang banda si Jisoo nang makita ang mga regalong dala niya, ay sinabi sa kanyang ina na ang daladala ni Soyeon ay mga mamahaling mga sapatos, at mga bag matapos namang maunawaan ang sinabing ito ng kanyang anak, ay sinabi niya kay Soyeon na tila sobra naman ang mga dala niyang regalo para sa kanila. Napangiti naman si Soyeon matapos marinig ito, at tinawag pa ang ina ni Daesung bilang godmother, at sinabi na hindi ito sobra lalo pa at ginamot ni Daesung ang kanyang di malunasang sakit. Kaya ang mga regalong ito ay maliit na pasasalamat lamang para sa ginawa ni Daesung para sa kanya. Tila nagtataka naman ang ina ni Daesung kung bakit siya tinatawag na godmother nito. Habang si Jisoo ay abala sa pagbubukas ng mga regalo, ay nakita niya na ang isa sa mga ito ay naglalaman ng sapatos na may tatak na Balenciaga. Sinabi pa niya na ito ay limited edition. Matapos namang marinig ito ay agad siyang nilapitan ni Soyeon, at tinanong kung nagustuhan ba niya ito. Masaya namang sinabi ni Jisoo na talagang nagustuhan nga niya ang sapatos na ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay sinabi naman ni Soyeon na mayroon siyang problema, at gusto niya sana na tulungan niya siya. Tila nagtataka naman si Jisoo kung ano ang problemang tinutukoy nito. Matapos naman niyang sabihin kay Jisoo ang kanyang problema, ay agad na napapamura ito, at tinatanong kung seryoso ba siya. Nagulat naman si Soyeon sa reaksyon niyang ito, kaya pinatatahimik niya si Jisoo at sinabi na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niya sa kanya na kailangan niya ng medium mula kay Daesung, kung saan mayroong mataas na konsentrasyon ng demonic energy. Pagkatapos nito ay ibinulong niya kay Jisoo na kalimitan ito ay makikita sa loob ng mga kwarto ng mga lalaki o sa kanyang CR.
Hindi naman mapakali si Jisoo matapos marinig ito, kaya napasigaw siya at sinabi kay Seoyeon na kung nababaliw na ba siya. Pagkatapos ay sinabi pa niya na humingi na lang siya ng ibang pabor, ngunit hindi niya magagawa ang bagay na hinihiling niya. Matapos namang makita ang reaksyon niyang ito ay pinatitigil siya ni Seoyeon, at sinabi na bago siya magdesisyon ay tingnan niya muna ang bagay na ito. At kasabay nga nito ay pinakita niya kay Jisoo ang isang tiket, na agad din namang tumawag ng pansin ni Jisoo. Dahil isa itong tiket para sa fan meeting ng isang sikat na grupo. Naisip din niya na kahit mayroong $1,000,000 ang isa, ay hindi pa rin ito basta-basta makakakuha ng ganitong klaseng mga tiket. Kaya habang pinagmamasdan niya ang tiket na ito, ay natutukso na siyang gawin ang pinagagawa sa kanya ni Seoyeon. Sa kabilang banda naman nang makita ni Seoyeon na natutukso na si Jisoo sa alok niyang ito, ay lalo pa niyang binuyo ito, at sinabi na ang global idol group na ito ay binubuo ng mga hunters, at ang paborito niyang member na si Geki, ay mula sa kanilang Fortress Clan. Pagkatapos namang marinig ni Jisoo ang mga sinabi ni Seoyeon sa kanya, ay hindi na siya nagdalawang isip pa, at tinanong si Seoyeon kung kailangan ba talaga niya ang maruming bagay na iyon na nagmula sa kanyang kapatid. Agad namang tumango si Seoyeon na kinukumpirma ang sinabi niya, at kalaunan ay tuluyan ng bumigay si Jisoo sa kanyang offer, at sinabi na gagawin na niya ang pinagagawa niya sa kanya. Ngumiti naman si Seoyeon matapos marinig ito, at sinabi sa kanya na kung magtatagumpay siya ay ibibigay niya kaagad sa kanya ang tiket na ito. Sa sandaling ito ay napapalundag at napapaiyak na sa tuwa si Jisoo, na para bang nakuha na niya ang tiket na ito. Sa kabilang banda naman si Seoyeon ay labis din ang nadaramang tuwa, at sinabi pa na dahil kay Jisoo ay muli na niyang mabubuhay ang kanyang alaga na si Chucky. Habang iniisip pa niya ito ay nai-imagine niya na si Chucky na muling nabuhay, at tinatanong pa nga siya kung magiging awaken din ba siya na katulad nila. Kaya ipinangako niya sa kanya na maghintay lamang siya, at mabubuhay din siya muli. Samantala sa loob ng Daesung Clan, ay kasalukuyang nagpa-practice si Choyong, at ang ngayon ay nabuhay muli na si Dongchil at sinasabi pa nga niya na ang number 1 hunter ay muling nabuhay para ipakita ang kanyang bagong lakas. At pagkasabi nga niya nito ay nagpakawala siya ng isang malakas na suntok patungo kay Choyong, ngunit mabilis lamang niya itong iniwasan sa pamamagitan ng pagtalon pa itaas. Pagkatapos nito ay makikitang humihingal pa si Choyong na halatang porsigido sa ginagawa nilang pagsasanay. Samantala si Chanho at si Daesung ay kasalukuyang pinapanood ang laban nilang ito. Sinabi pa ni Chanho na ang mga resulta ng Awakening Stone ay nakakamangha. Biniro pa niya ang kanyang kaibigan kung mayroon pa bang natira sa mga ito, at sinabi na kung mayroon pa, ay tulungan niya din siya na maging isang awaken din. Sinabi naman ni Daesung na hindi pwede, dahil kung aalis siya sa kanilang opisina, ay wala nang gagawa ng mga trabaho doon, kaya hindi niya na kailangan pa na maging awaken. Pagkatapos nito, habang pinapanood pa nila ang pag-iensayo ng dalawang S-rank hunter, ay sinabi ni Chanho na ang kanilang clan ay patuloy na lumalakas, dahil sa bago nilang mga miyembro at maituturing na bilang ang number 1 clan ng kanilang bansa. Tila hindi naman kumbinsido si Daesung sa sinabi niyang ito, at sinabi pa na ang lakas ng dalawang ito ay hindi pa sapat para labanan ang grupo ng Hons. Matapos namang sabihin ito ni Daesung, ay sinabi ni Chanho na kung sakali mang payagan niya siya na maging awaken, ay hindi na rin naman niya ito magagamit dahil wala ng mga gate na lumilitaw ngayon sa kanilang bansa. Kaya hindi na niya maipapakita ang kanyang mga abilidad kung maging awaken man siya. Napangiti naman si Daesung matapos marinig ito, at sinabi na siguro ay kailangan muna niyang pataasin pa ang level ng kanyang mga alagad. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na si Daesung sa kanilang bahay, at agad siyang sinalubong ni Jisoo at binati siya. Tila nagtataka naman si Daesung kung ano ang meron sa kanyang kapatid dahil hindi naman niya ito ginagawa noon. Sinabi naman ni Jisoo na wala namang mali sa kanyang ginagawa dahil binabati lamang niya ang kanyang mabait na kapatid. Hindi naman kumbinsido si Daesung sa dahilan niyang ito, at sinabi pa na ang itsura niya ngayon ay parang isang halimaw mula sa loob ng gate, na tila mayroong gustong kunin sa kanya. Matapos namang marinig ang paglalarawan niyang ito, ay napatalikod na sa inis si Jisoo, at sinabi na sino kaya sa kanilang dalawa ang mas mukhang halimaw. Habang pinagmamasdan naman ni Daesung na pumasok ito sa kanyang kwarto,
ay napaisip siya kung ano ang pinaplano ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito ay nagtungo na siya sa kanyang kwarto para maligo, at matapos niyang gawin ito ay makikita si Jisoo na kasalukuyang nakaabang na sa isang gilid ng kwarto na tila ba nag-aantay ng tamang pagkakataon. At matapos nga niyang makita na pumasok na si Daesung sa kanyang kwarto, ay agad siyang nagtungo sa CR, at habang sinisigurado pa niya kung talagang nakapasok na ito sa kanyang kwarto, ay naisip niya kung hindi ba siya napansin ni Daesung, dahil isa itong S-rank, at sa sandaling papasok na siya sa CR, ay biglang lumitaw si Daesung sa kanyang likuran at tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Para namang nagulat na pusa si Jisoo at napasigaw pa, saka sinabi na ginulat siya nito. Hindi naman ito pinansin ni Daesung at tinanong lamang si Jisoo kung bakit siya papasok sa kanyang CR, dahil meron naman siyang sarili sa kanyang kwarto. Nangatwiran naman si Jisoo at sinabi na iniutos ito ng kanyang ina na linisan ang CR na ito. Lalo namang naguluhan si Daesung sa sinabi niyang ito, at tinatanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Jisoo na siya ang nakatoka ngayon para sa mga gawaing bahay, at pagkatapos nga niyang sabihin ito ay pumasok na siya sa CR, at agad na inilak ang pinto. Napapakamot naman sa ulo si Daesung sa sinabi niyang ito, dahil hindi niya alam na marunong pala itong maglinis sa kanilang bahay. Sa kabilang banda si Jisoo ay humihingal na mula sa kanyang kaba, at iniisip na kung ginagawa ba niya talaga ito para lamang makapunta at makita ang kanyang idolo. Habang iniisip pa niya ito ay bigla siyang nagkaroon ng ideya, at pagkatapos ay pinalalakas niya ang kanyang loob at sinasabi pa na makakaya niyang gawin ang nakakadiring gawain na ito. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhwa na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.